Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayaba. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot ng pangaral ng ating channel nito sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli nating pasalamatan si Abayaba sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abayaba. Ngayon po ay September 20, 2025, ganap na pong alas 4:25 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga non-viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. At magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan, upang kayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral. Araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon. Dito po yan sa Facebook Live. Muli isang mabiyayang kakinig po sa bawat isa at lobin po ni Abayaba na patuloy siyang magbukas ng mga pangunawa sa lahat po ng aabutin ng pangaral nito. Ang ating pupaksa sa akong po ito, kaunting galaman sa kasulatan. At tayo po ay nasa panghuling bahagi na o ika-6 na bahagi na. At ang ating paksa, 8:28 ng Roma. Alam natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakit-lakit na gumagawa para sa kabutihan nila na mga ang iibig sa Diyos, sa kanila ng mga tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Muli natin pasalamatan si Abayaba sa buhay na patuloy niyang ibinabahagi sa atin sa araw na ito, sa hapon po ito. No? At napakabuti ni Abayaba na sa kabila, sa kabila ng napakarami ng mga tao na nabawian na o binawian na ng buhay, ay binigyan pa tayo ng pagkakataon. At yung pong pagkakataon na yun ay huwag natin sayangin. Kaya lagi nating inuulit-ulit na sa bawat araw na binibigyan pa niya tayo ng buhay, pagkakataon niya na makagawa tayo ng kabutihan. Hindi tayo makagawa ng kasalanan, kundi makagawa tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Yun lang po ang ating babaunin dito sa mundong ito. Kasi hindi naman natin kayang baunin yung ating yaman. O ano mong pag-aari natin, hindi man natin mababaon yan. O walang tao na pwedeng makapagbaon pagkamatay niya. Gaano man siya kayaman, gaano man karami yung kanyang ari-arian, hindi naman niya mababaon yun. So ano mababaon natin? Yun yung siyempre una, pag-ibig kay Abayaba, ikalawa, sa ating kapwa. Yung mabuting nagawa natin sa ating kapwa. Kaya nga ako maraming tao. Hanggang sa ngayon, hindi nila alam kung maliligtas ba sila, pupunta sa impyerno. Hindi nila alam. Kasi nga, wala ho yung aral o ebanghelyo ni Abayaba sa kanila. Kaya tayo, pinagkalooban tayo ni Abayaba, napakalaking pribilehiyo na nabigyan tayo kasi ang dami. Kaya nasabi ko nga, sana hindi nasasayang o naaksaya yung araw o yung bawat araw na binabahagi sa atin. Bang wala tayong ginawa,
na mabuti, yung bagay dito sa pangmundo, panglupa, naging abala. Wala. Hindi ba? Sayang. Sayang ho yung buhay. Kasi, kaya ko nababanggit ito. Kasi pag araw-araw ko tuwing umaga, umiikot ako doon sa sementeryo. Nakikita ko din yung mga nakalibing at saka yung mga hindi pa ililibing. Kumbaga nakahilera sila doon. So tuwing umaga nakikita ko na yung mga patay. Kaya sabi ko, mapalad tayo dahil binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon. Kasi sila hindi na nabigyan ng pagkakataon. Wala na. Patay na eh. Paano yun? Ayan, magandang hapon. Magandang hapon. Troy Corsiga, Sister Gina, at Brad Arnold Makoko. At bigla nawala. Joel Suela, Melchor Pasis, Brad Jesse Juarez. Teka, nawala. Nawala yung aming binabasa. Naku nga dito sa kabila. Ayun. Vladimiliano Umali, Leonardo Orsiga, Juliet Umali, Sister Lolita Orsiga, Joel Suela, Brad Jesse Juarez, Lisa Indinibli Corsiga, Brad Noli Tungkua, Brad Edmundo Umali, Leonardo Corsiga, Lolita Corsiga, Fortunato Juarez, Shirley Bandojo Abrera, Brad Wilfredo Bedes, sama natin si Brad Pedro at Dominga Bedes, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Fernando Pronevo Abellera, Jan Mercorsiga, Rosana Rose, Sister Chris de la Cruz Kim, Carlo Roll, Sister Shirley Raderisa, Shirley Bandojo Abrera, Sister Maria Victoria Morales. Ayun. Vladnel Umali, Brad Rodelio Nava, magandang hapon sa iyo dyan. Sige ho, tuloy na tayo. So, ito yung huling bahagi, kaaning na bahagi na. Yung ating paksa, 8:28 ng Roma, sulat ni Pablo. Alam natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakit-lakit na gumagawa para sa kabutihan nila na umiibig sa Diyos. Ito yung pinaka-highlight ho dito, yung salitang para sa kabutihan nila na mga umiibig sa Diyos. Kasi maraming tao, wala naman talagang pag-ibig kay Abay Yahweh. Mas iniibig pa ng tao yung lalo pagdating sa reliyon, yung kanilang founder, hindi kay Abay Yahweh. Yun ang nakakalungkot. Hindi ba? And then sabi niya, sa kanila na mga tinawag ng Diyos, ayon sa kanyang layunin. Tinawag ng Diyos, tinawag ni Abay Yahweh, ayon sa kanyang layunin. Layunin ni Abay Yahweh, nasa ni Abay Yahweh. Yun o kasing pagtawag. Halimbawa, katulad ng nangyari kay Pablo. Yung bang nangyari kay Pablo, Brad, at saka yung pagtawag na nangyari sa atin, parehas ba? Kasi sabi dun sa Galatia 1:15, subalit ayon sa kagandahang loob ng Diyos ay hinirang niya akong maglingkod sa Kanya bago pa ako isinilang at nang minarapat na niyang, sabi niya,
Hindi. Ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako pinanganak, pinili na niya ako at pinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak para maipangaral siya sa mga Hudyo. Nang mangyari ito, hindi ako sumangguni kanino man. Magandang balita bigla Tagalog, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipinanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Yung ba pagtawag na ginawa kay Pablo, ganun din ba ang pagtawag na naganap sa atin? Pares lang naman po. Iniisip ng iba, apostol si Pablo at tagapangaral sa mga Hintil, magkaiba. Di ba pares lang? 1:11 ng Galacia. Gusto kong malaman ninyo mga kapatid na magandang balitang ipinangaral ko sa inyo ay hindi gawa-gawa lang ng tao at hindi ko rin ito tinanggap o natutunan mula sa mga tao, kundi ipinahayag mismo sa akin ni Yahweh. Alam naman ninyo ang dati kong pamumuhay nung kasapi ako sa relihiyon ng mga Hudyo. Inusig ko ng lubos ang kakulungan ng Diyos at sinikap ko itong lipulin. At tungkol naman sa pagsunod sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang marami sa mga kaedad ko dahil tapat kong sinunod ang mga tradisyong nanggaling pa sa pinuno o ninuno namin. Ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako ipanganak, pinili na niya ako, tinawag upang iyag sa akin ng kanyang anak para maipangaral siya sa mga Hudyo. Nang mangyari ito, hindi ako sumangguni kanino man. Hindi rin ako pumunta sa Jerusalem para makipagkita sa mga naunang naging apostol kaysa sa akin. Sa halip pumunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damascus. Pagkatapos ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem para makipagkita kay Pedro. 2 linggo akong namalangin sa kanya. Wala na akong nakita pang ibang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoo ang lahat ng sinasabi ko sa sulat na ito at alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos pumunta na ako sa Syria at Cilicia. Nang panahong yon, hindi pa ako personal na nakikita ng mga kapulungan sa Judea na nakay Kristo. Nabalitaan lang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral na ngayon ng tungkol sa pananampalatayang sinikap niyang puksain noon. Kaya pinapurihan nila ang Diyos dahil sa ginawa niya sa akin. Doon sa Efeso, sabi niya dito, sa Efeso 1:3. Alam nyo, yun hong Galacia 1:15, di ba? Sabi nga niya, pinili na niya ako, tinawag niya. Dito sa Efeso 1:3, sabi niya, purihin ng Diyos sa tama ng ating Panginoong Yahweh, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pakikipagkaisa kay Kristo. At upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. 5. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Yahweh ayon sa kanyang layunin at kalooban. Di ba parehas yung 8:28? Alam natin ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa kabutihan nila na mga umiibig sa Diyos, sa kanila na mga tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Isa yan na. Bakit isa? Isulat din ni Pablo yun eh. Di ba sabi nga ni Pablo, hindi daw kanyang sulat, sabi niya doon sa 1:20, sabi niya, totoo ang lahat ng sinasabi ko sa sulat na ito at alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. So, kailan? Pinili si Pablo. Paano ang pagkakapili kay Pablo? Sabi niya,
Ididi, ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buwat pasat siya ng aking ina at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Parehas eh. So parehas lang. Ibinukod, pinili, bago pa. Pero yung napaka laking pribileyo na ibinigay sa atin na hindi ibinigay sa lahat ng tao. Yun sana ang makita at maintindihan, maunawaan natin. Yung ibang tao hindi binigyan eh. Oh. Diba? Hindi lahat nabibigyan ng ganung pribileyo. Hindi lahat. Pero ano ang nagiging kapalit? Ano ang nagiging sukli natin? Siguro doon sa mga kapatid na talaga namang meron naman talagang espiritu. Sinusuklian naman. Kaya lang yung iba, parang passing lang, baliwala lang. Wala ho ba yung, kung ikukumpara ko nga ho yung pagiging abala ng isang tao sa mundong ito, ganon din ba ka-intense yung pagiging abala natin kay Abay Yahwa o magkaiba sila? Diba ang tao pagka yung abala sa mundong ito, umaga pa lang, pagkagising pa lang, diba? Iba na kaagad ang nasa isip, trabaho. Diba? Kahit napakalayo, pinupuntahan nyo. Siyempre, trabaho. Pag hindi ka magtatrabaho, wala kang kita. So, kung ilalagay natin yung perspektibo naman, pagdating doon sa spiritual, ganun din ba ka-intense? Ganun din ba pagiging abala mo o baliwala yung isa? Yung pang-spiritual. Kaya nangyayari yung kung naging abala ka sa mundong ito, pagdating doon sa mga bagay na pang-spiritual, hindi mo makuha. Bakit? Naging abala ka kasi dito eh. Sayang. Sayang mo yung ibinigay sa atin na pagkakataon. Doon ako nangihinayang na ang naging sukli ng tao doon sa pagkakapili niya bago pa. Ang ganda ho nitong talatang ito, kaya lang sabi ko nga ho, hindi talaga nabibigyan ng pansin. Sabi niya, bago palikain ng sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipagkaisa kay Kristo. At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Tatanong mo, may pakikipagkaisa ka ba kay Kristo? At ikaw ba ay gumagawa ng kabanalan? Kasi yung aking panimula kanina, yun lang ang magagawa ho natin eh. Yun lang ang magiging baon natin kung sakasakali dumating na yung punto ng katakdaan ng bawat isa. So kung hindi natin nagawa, yung pagiging abala sa mga bagay na espiritual, ang pagiging abala natin ay yung bagay sa pangmundong ito. At saka malayo tayo. So, sayang yung pagkakat. Siguro marahil sa atin, nakakita lang tayo ng patay minsan, halimbawa sa ating barangay or subdivision. Minsan lang tayo nakakita ng patay. Pero ako araw-araw ho eh. kaya malimit kong naihalimbawa ho yun yung katakdaan ng tao. Sabi ko nga, araw-araw nakakita ako nung inililibing. Araw-araw nakakita ako nung mga nicho na naando na hindi pa naililibing. Pero may patay na. Andun yung petsa nung kapanganakan, petsa nung kamatayan, may mga bata, may mga matatanda. So kaya ako naisasali dun sa ating pangaral para maipakita sa bawat sa atin
baka umamaya ay hindi na nasasagi sa atin yung darating na panahon na ganun ang mangyayari sa bawat isa atin. Sayang, oh. Oh, nakakapanginayang yung biro mo, pinili ka, pagkatapos binabaliwala mo yung pagkakapili sa kanya, sa atin. Ako nung maunawaan ko ito na talagang pinili ako sa kabila ng napakarami kong ginawang hindi maganda nung panahong ako kabataan hanggang nag-aasawa. Marami akong ginawang paltos. Marami akong ginawang hindi ayon sa kalooban ni Abayawa. Palibasa na sa laman mo. Pero nung ipaunawa ko sa akin ni Abayawa yan, sabi mo ako talagang walang oras at araw. Pero niya, naglalakad ako doon sa palibot-libot ng sementeryo na yan. No? Salita pa rin ni Abayawa ang nasa isip ko. Oh. Ganun katindi. Sabi ko ako, ikukumpara ko ito doon sa pagiging abala ko halimbawa sa hanap buhay. Di ba pagka ikaw abala ka sa hanap buhay, yung nakapokus yung iyong pag-iisip doon sa hanap buhay mo or negosyo mo or trabaho mo. Ako naman, sa buong araw, nakapokus yun yung salita ni Abayawa. Kaya pagdating mo doon sa, sabi nga na yun, pakikiramdaman mo na yung ipinangangaral mo at ipinamumuhay mo. Apakasarap. Masarap yung pakaramdam mo. Di ba? Sayang, sayang. Kaya kung doon ako nang hinayang, pero mo, pinili. Sabi dito sa Pangalawang Tesalonica 2:13, mga kapatid, na minamahal ng Panginoon, dapat kami magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ang inyong pananalig sa katotohanan. Pinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Yahweh. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang mga katuroang ipinasa namin sa inyo sa pamamagitan man ang aming sinabi o sulat. Ang sarap isipin dahil pero nyo, bilyon ng tao sa mundong ito. Na hindi nila alam kung anong kasasakitan nila. Kasi pagka tinitingnan ko, pinagmamasdan ko yung mga namatay na. Nagtatanong ako, ito ba nakilala ba nila si Abayawa bago sila namatay? Yung dumating yung katakdaan, nakilala ba nila ito? Tsaka nalaman ba nila na si Abayawa pala ay may pinipiling tao para makasama niya magkaroon ng kaligtasan sa kasalanan para maging banal? Nalaman kaya nila yun? Question mark. So kung halimbawa, hindi ang naging sagot dun sa aking tanong, yun na. Ibig sabihin, yung nakikita ko na nakalagay doon sa nicho. Kasi yung nicho, yung nausong, binababa ko eh. Di ba katulad nung una, hukay, tapos yung kabaong. Yung nicho, yung kabaong, ilalagay doon sa nicho, and then ibababa. Yung hukay, ibababa. Sabi nga eh, yung kayong mga taong narito ngayon, sa mga nichong ito, namatay kaya sila, na nakagawa ba sila ng kabutihan, naibig ba nila si Abayawa ng buong puso? O imagine mo, ilagay mo sa ating isipan na kung tayo ang nakalagay doon sa lugar nila, na hindi natin nagawa yung mga bagay na ipinagawa niya. Sa malamang
yung pagbababaan, yung hukay, at ilalagay yung nicho at kabaong na nakalagay ka ron, doon ka na lang. Kumbaga, yung katawan mo, talagang dyan naman talaga yan. Habang panahon na, nandun ka na. Yan yung tinatawag na Sheol sa Hebreo, Gehenna sa Greek, Hades sa Greek, Hell or impyerno sa Tagalog, yung hukay. Yun na. Hindi ba? Samantala, sa sinasabi dun sa ating paksa, sabi niya, alam natin ang lahat ng mga bagay ay magkakalakit-lakit na gumagawa para sa kabutihan nila. Kabutihan na mga umiibig sa Diyos, sa kanila na mga tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Kasi baka hindi pinaalam sila bago namatay sila eh. Samantalang dito sa Efeso 1:9 sabi niya, SND, ginawa niya ito pagkatapos niyang ipaalam sa atin ang lahat ng hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanilang mabuting kaluguran na nilayon niya sa kanyang sarili. Kalayan mo si Abayawa, ang nagtakda pa niya, yung nilayon niya sa kanyang sarili. Sino ito? Ito yung mga pinili. Anong ginawa niya sa mga kanyang pinili? Ipinaalam. Ginawa niya ito pagkatapos niyang ipaalam sa atin ang lahat ng hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang mabuting kaluguran na nilayon niya sa kanyang sarili. Hindi naman niya ipinaalam yung hiwaga sa mga reliyon. Nakita niyo yung mga aral ng reliyon. Puro sa pantaha, kopya-kopya. Hindi talaga ukol doon sa spirit. So kung ikaw namatay at hindi ipinaalam sa iyo, isa lang ang ibig sabihin. Itinakda ka na mamatay. Kasi buong buhay mo yung buong buhay mo magmula doon sa pagkasilang sa iyo hanggang sa ikaw ay lumaki at umabot pa sa katandaan, wala kang kinikilalang Diyos, wala kang sinusunod, nabuhay ka sa laman. Inom dito, inom doon, party dito, party doon. Kalayawan dito, kalayawan doon. So yun. Hindi pinalam sa iyo yung iwan. Hindi ba? Kaya tuwing pagmamasdan, biyan mo, umiikot ako doon, puro mga minakalibing doon. Makikita mo yung mga lapidan nila. So, i-imaginein mo na ihuhulog ka sa hukay, pagkatapos hindi ka, yung pribilehiyo na hindi ka pinili, doon ka na. Imagine, isipin natin, habang tayo ay may buhay pa sa ngayon. Hindi nga natin alam kung hanggang saan. Hindi ba? Hindi natin tiyak. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, yung katakdaan mangyari. Sa iba kasi binabaliwala nila. Siyempre, lalo yun nasa laman. Kasi sigurado nila na bukas buhay sila. Hindi ganun eh. Hindi ganun talaga ang kahit saan ko tingnan, hindi talaga ganun na nakasisiguro ka na kinabukasan buhay ka pa. Hindi. Walang ganun. Yung bang meron kang kapangyarihan na bukas buhay ka pa? Hindi ko nakita. Kaya tingnan ninyo ito mga babasahin ko. Sabi dito sa Isaiah 49:5. At ngayon sinasabi ng Panginoon na nag-anyo sa akin mula sa bahay bata upang maging kanyang lingkod, upang dalhin uli ang Jacob sa kanya
at ang Israel ay mapisan sa kanya, sapagkat ako'y marangal sa mga mata ng Panginoon at ang aking Diyos ay magiging aking kalakasan. Jeremias 1:5, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. Bago ka lumabas sa bahay-batay, pinapaging banal kita. Inahalal kitang propeta sa mga bansa. Kay Jeremias to. Lucas 1:15-16, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya'y hindi inom ng alak na matapang na inumin at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula sa tiyan ng kanyang ina. At marami sa mga anak ni Israel ay mapagbabalik ng loob niya sa Panginoon na kanilang Diyos. Si Juan yan. Si Pablo, datapat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga intil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Kaya tayo pinili para paglingkuran natin si Abba Yahweh. Kaya tayo pinili, hinirang para paglingkuran si Abba Yahweh, hindi para baliwalain siya. Ako ano ba yun? Ibig sabihin, kung paglilingkuran natin siya, katulad ba nung yung, di ba, marami tayong mga kapatid or kababayan na nasa ibang bansa. Pagka yung may pinaglilingkuran kang, kung tawagin lang amo, ano ba ang ginagawa ng isang naglilingkod sa kanyang amo? Yung sa panglaman, di ba, inutusan ka ng amo mo, sinusunod mo. Pag sinabi ng amo mo na huwag mong gawin yan o ito gawin mo, di ba, sinusunod. Kasi kung hindi mo susundin yan, maaaring pauwiin ka dahil hindi mo sinusunod yung utos niya. Kaya nga kinuha, di ba, para sundin mo siya. Sa atin, pinili tayo, pinili tayo ni Abba Yahweh para paglingkuran siya, para tayo'y maging banal at makasama niya magpakailanman. Yun lang yung mga nakikinig ko natin. Napakasarap na diba? Lalo na ho yan pagka nangyari na. Ngayon pa lang hindi pa nangyayari, pero malaking kagalakan na yan. Kung meron tayong Espiritu, o banal na Espiritu. So talagang tama yung sinabi ni Pablo doon sa ng Epeso 1:4. Bago palikay ng salibutan, pinili niya tayo upang maging kanya. Kasi sabi ko nga sa inyo, mayroong mga tao na hindi naman pinili. Ibig sabihin, kung hindi kanya pinili, hindi ka para sa kanya. At ganun po yung mga nangamatay na hindi nakakilala kay Abba Yahweh. So, ibig pala sabihin ba talagang meron siyang pinili at meron siyang hindi pinili? Meron. Di ba? Natatandaan niyo ba si Solomon nung magkasala? Ano ang ginawa ni Abba Yahweh nung magkasala si Solomon? Alam niyo bang mismong si Abba Yahweh ang nagbigay ng kaaway sa kanya? Kay Solomon Si Solomon na binigyan ng karunungan, binigyan ng kayamanan, nung magkasala, nahati ang panang Israel, and then nagulo. Tapos mismong si Abba Yahweh ang nagbigay ng kaaway kay Solomon. Matindi yun. So yun po, at muli, sana po may natutunan. Naturuan tayo ni Abba Yahweh sa hapon po ito. Sana yung aking naging halimbawa dyan sa libingan na yan. Tingnan natin yung ating buhay. Na bago sumapit tayo doon sa bagay na yan, ay nakapagbaon tayo. Kasi kung hindi rin lang tayo nakapagbaon ng mabuting gawa,
ng pag-ibig kay Abayawa, pag-ibig sa ating pati sa ating sarili. Ganun lang ang mangyayari sa atin. Abutin tayo ng kamatayan, hanggang doon na lamang tayo. So yung inaasa mo na buhay na walang hanggan, hindi mo na kailanman makakamtan dahil nabuhay ka sa kasalanan. Ano yung kasalanan ba? O hindi mo inibig si Abayawa, hindi ba nagkasala ka? Kasi utos yun eh. Ibigin mo siya ng buong puso eh. Iyo ba? So sana ho, loobin po ni Abayawa muli isang mabiyayang pakikinig sa bawat isa. Teka ha. Jen L. Juarez, magandang hapon. Sister Vivian Bando Mana, Sister Cristina Juarez, magandang hapon. Sister Lori Calderon, Gawal Jeloy Pritz, Leonardo Corsiga. Umaasa na lang po sila sa kamatayan kung kailan bawiin ang kanilang buhay. Pagka ikaw ay nasa laman kasi, yung salitang kamatayan, meron ka na eh. Pagka ikaw ay namumuhay sa laman, spiritually dead ka na. So, ang natitira na lamang ay yung isa, physically dead. Ayan. Di ba? Pagka ikaw, buhay ka sa kasalanan, patay ka, spiritually. So, anong inaantay na lang ng tao? O yung physical na kamatayan na. So, ibig sabihin, hindi ho magkakaroon niya ng buhay na walang hanggan pag gano'n na. Brother mo dumali. Pero bro, palibasa ay kulang sa kalaman ang alam ng mga kaanak na nasa kabaong, nasa langit, yung mga patay. Ayun. Totoo yun. Lahat kasi ng tao, pagka namatay, langit. Walang nagsabi na yung kanyang mga mahal sa buhay na namatay, impyerno. Langit. Rodelio na ba? Tama po bro Eman, yung libingan po yan ang maging tira ng ating katawang lupa. Magpakailanman, iba po yung pinili, mananatili sa piling ni Abayawa. Yun yun. Pupunta tayo kay Abayawa, hindi sa langit. Kasi lahat langit ang pupuntahan eh. Mali eh. Ang pupuntahan natin si Abayawa. Di ba? Stellori Calderon, Rodelio na ba? Hindi po tulad ng nasa laman, sa libingan po mananatili ito. Ang hindi alam ang nasa laman o nasa libingan. At yun nga, ang isang tao na namumuhay pa rin sa laman, patay na yan eh. Dahil wala siyang kinikilalang Diyos, wala yung Espiritu, kasi nga yung Espiritu yung nagbibigay buhay, eh kung wala yung Espiritu, paano? Di patay. Sister Maria Victoria, yung nasa laman namatay na babalik sila sa alabok, asko lang po bro, yung mga nasa kapulungan, hindi po babalik sa alabok. Lahat ng tao, banal, hindi banal, uuwi ho yan sa pagiging alabok. Kaya nga ang mangyayari ho, papalitan niya yung katawan natin, yung babalik sa alabok, papalitan niya. Kaya doon sa unang Korinto 15, yung merong inihanda, may inihanda siyang katawang hindi dito, hindi gawa ng kamay ng tao. Kasi nga, lahat ng ipinanganak dito sa mundong ito, mamamatay at uwi rin sa pagiging alamok. Sabi nga, kay banal ka, kay hindi ka banal, uwi lang sa alamok. Papaltan, aalisin ka, may Abayawa dito, sa mundong ito. At papalitan niya ang katawang nabubulok, yung nagkakasakit, yung namamatay. Kasi lahat ng tao,
mamamatay talaga eh. Hindi ba? Wala naman taong hindi mamatay. Lahat. Brad Nolly Tungkuha, yan ang kinuro ng mga reliyon sa mga membro nila. Kung mamatay sila, langit ang pumunta. Yung sinasabi nga ho natin, kasi yung mga nasa reliyon talagang nasa laman, pagdating doon sa mga bagay na spiritual, wala ho silang pagkaunawa. Kaya nga sinabi niya doon sa sa inyo, ipinagkaalam, sabi niya, na makaalam, sabi niya, sa kanila nanatiling talinghaga. Yung hiwaga, ibinahagi doon sa mga alagad. O ganyan o nangyari. Kaya nga yung salitang may pinili at may hindi pinili. Doon sa mga pinili, bigyan nun natin ng pagbabalik. Pero mo, bilyon, tapos isa ka doon sa napili. Ano ba ang pwede natin gawin? Pagbabalik kay Abay Hawa. Di ba? Ano ang pwede nating magawa? Manahimik? Magsawalang kibo? Di ba? Ewan ko kung mailalagay natin sa ating kaisipan noong makitulad siya sa tao. Kaya yung John 3:16 na sinasabi na ibinigay niya kanyang bugtong na anak. Kung sino man ang magkaroon ng pananampalataya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naisip ng marami ho yan para sa lahat. Hindi, yan ho ay para sa Israel. Yung ibinigay niya yung kanyang katawan para dun sa mga Israelita na hindi binigyan ng halaga ng mga Israelita, ng ilang mga Israelita. Ng madami kasi ilan rin lang yung naligtas sa mga Hudyo. O ganun din, sa panahon natin, may pinili, pero kung hindi natin yung pagkakapili natin at iwawalang bahala natin, wala rin sa isa. Yun ang nakalulungkot. Pero mo, ipaalam sa atin na tayo'y pinili, hinirang, inilagay sa kapulungan, pagkatapos wala tayong gagawin. Nakamasid lang tayo, nanonood lang tayo, nakikinig lang tayo. Di ba? Ay samantalang siya nga may ginawa. Pero mo, sinong tao ang pwedeng gumawa ng kanyang ginawa? Kung ilalagay mo, binigay niya kanyang bugtong na anak. Pambira. Tayo nga yung material hindi na natin maibigay. Di lalo pa yung bugtong na anak. O kaya yung anak natin, nakatulad ng ginawa ni Abraham. Yun lang material hindi na natin maibigay. Di ba? Di lalo na yung yung pamilya natin. Kaya isipin lang natin mga kapatid. Sabi nga, sana laging yun ang ating panalangin na sana magbuwa si Abay Hawa ng pangunawa kasi sa dami ng napakinggan na natin at napanood, sa iba nagkaroon ng karagdagang karunungan, sa iba baliwala. Yun ang nakakalungkot na sa hinaba-haba ng pakikinig, sa hinaba-haba ng panonood, pero walang nangyari sa buhay niya. Nakakalungkot. Baka mamaya hindi pala siya pinili. Sa wala rin palang naging saysay yung kanyang naging pakikinig. Mapapalad tayo kung sa haba ng ating panonood at pakikinig, nagmistula itong malaking karunungan sa atin, napakapalad natin. Ginawa natin yung kalooban ni Abay Hawa, napakapalad natin. Ngayon pa lang, inaanin natin yan. Tandaan nyo yan, yung bunga ng Espiritu,
ipinagkakaloob ni Abay Hawa sa atin yan. Wala tayong yaman, wala tayong malaking pera, pero daig natin yung mga milyonaryo, daig natin yan. Daig natin yung mga bilyonaryo kung meron tayong espiritu. Sige ho, at loobin ni Abay Hawa sa Lunes ulit, linggo na bukas kung pagkakalooban pa tayo. Abay Hawa. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kanalang panahon at ngayon at magpakailanman sa nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at patuloy na pagpalain ni Abay Hawa sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na ating pong nilalagi sa mundo ito. Muli, maraming pong salamat sa lahat po ng mga ating mga non-viewers, sa lahat po ng ating mga nakasama sa ating pong ginawang pangaral sa araw ng Sabado. Maraming salamat, loobin po ni Abay Hawa sa Lunes ulit. Sebastian Juarez, magandang hapon. Brad Fernando Pronebo Abellera, magandang hapon. Muli, isang magandang hapon po sa bawat isa at ang pagpapala ni Abay Hawa ay laging sumatin. Maraming salamat po.